At ngayon po, ang mundo natin ay nire-recognize ang mga magulang, ang mga ina sa kanilang love and sacrifices na ginawa para sa ating pamilya. So, likewise, sa church na ito, we also recognize all mothers who've been faithful sa kanilang service sa pamilya, sa kanilang anak, sa kanilang asawa. So, pwede po ba nating imbitahang tumayo lahat ng nanay? So, manatili lang po kayo nakatayo at nais po namin kayong ipanalangin at gusto rin po namin magpasalamat sa inyo at kayo po ay pinagkaloob ng Diyos sa kani-kanila ninyong tahanan upang pagsilbihan, paglingkuran at makita ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pagmamahal. Tayo pong lahat na nakaupo ay manalangin para sa kanila. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kayo ang dakilang ehemplo ng pagiging isang guardian, ng pagiging isang magulang. Ang mga taong ito na nakatayo sa aming harapan ay isang sinag ng iyong pagmamahal sa loob ng aming tahanan. Isang ehemplo kung paano namin maintindihan na kayo ay nagmamahal sa amin unconditionally. Ang ating series, Get Connected or the word connect. Ano ang ginagawa natin? Una, we want to understand what kind of connection we have with God. Okay? By knowing the definition or biblical definition ng word na faith. If having a right connection with God is true faith, now, ang question, do I have a right understanding of the word faith? So, yun yung gusto nating i-discuss. Para maintindihan natin, ako ba ay nasa tamang pamamaraan ng pagkilala? Kasi to have a good and right connection with God, if this is true faith, dapat meron akong biblical understanding or biblical definition ng faith. Okay? At pinag-usapan natin yung mga bagay na yon. At of course, sa Bible, hindi lang niya binigay yung definition, ibinigay din po niya yung picture. So, this is not to drag God in everything we want. Okay? Hindi natin ite-threaten ng Diyos, Lord, ayan, naniniwala ako sa iyo, pero bakit walang nangyayari? This is not to make faith as a formula. Katulad sa laboratory, kapag nakuha mo yung resulta ng formula, ay wala nang magagawa ang sino man kapag nakuha mo yung right combination ng anumang element, ganun ang magiging resulta. But faith is not like a formula. Sinabi rin natin that faith is not like a push button or just think positively. Hindi po ganun ang faith. No? Hindi po ito parang isang ideya na kapag nakuha natin at nagawa natin, wala nang option ng Lord kundi gawin niya dahil ikaw ay may pananampalataya. Although faith ang kinakailangan natin gawin. So, para magkaroon tayo ng tamang konsepto, ay tinignan natin ano ba ang definition, paano ipinaliliwanag ng Bible ang salitang faith. At paano niya i-describe, ipinicture yung mga taong may faith. So, hindi tayo pwedeng mangapa, hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, sorry, hindi ko alam. Pero sa totoo lang, as we studied along the way, nakita natin, kung minsan ako pala ay may maling konsepto ng pananampalataya, ng biblical faith. Ang faith na ito ay not circumstantial. Okay? Whereas we base our faith minsan sa circumstansya. Hindi ba? So pinag-aralan natin po ito. Nakabase sa nangyayari sa kapaligiran ko, ang aking gana sa pananampalataya, ang aking init sa pananampalataya, o yung aking commitment sa pananampalataya, nakabase pagka minsan sa nangyayari sa aking paligid. At tinatawag natin itong circumstantial faith. At this is a dangerous kind of faith. Hindi po yan yung klase ng faith sa Bible na sinasabi. Okay? At actually, how do we view our faith? It really affects our connection sa Diyos, the way we treat God. So napakahalaga na naintindihan natin kasi eto na lamang po yung sandata natin as Christian, as believer, yung word na faith.
So, mahalaga na naiintindihan natin itong bagay na ito. So, babalikan ko lang, now faith is being sure of what we hope for. Being sure of what we hope for. Yan daw ang faith. Now, what we are hoping, hindi yun yung mga bagay na sa atin nang gagaling. Okay? Halimbawa, sinabi ko, basta naniniwala ako na gagawin ito ng Diyos, okay na yon. So, mangyayari ito, ang sabi, ay being sure of what I am hoping for. So, hindi po ganon. Ang laman, ano yung bagay na inaasahan natin, what we hope for, ay hindi nanggagaling sa ating sariling ideya, hindi nanggagaling sa ating sariling teolohiya, o hindi tayo gumagawa ng Diyos na, Lord, eto, gusto ko ganito ka. Kapag hindi ka ganito, ayokong sumampalataya sa iyo. Minsan, iniisip ko yung tao, kapag ako'y nasa public speaking, iniisip ko, bakit ayaw nilang lumapit sa Diyos? Anong gusto nilang Diyos para lumapit sila? Anong klaseng Diyos ang gusto nila? Kung minsan, ang mga tao ay gumagawa ng kanya-kanyang konsepto at binabox nila yung Diyos. Gusto ko ang Diyos ganito, hindi masyadong mahigpit. Gusto ko ang Diyos, may free time ako, kaya kong gawin pa rin yung gusto ko. At kapag hindi, ayoko dyan. Hindi ba nakakakita? Ayoko sa inyo masyadong mahigpit. Ayoko sa inyo maraming bawal. Anong gusto mo sa Diyos? Yung siya ang sumunod sa iyo? So, itong what we are hoping, hindi yung mga bagay na sa atin nagmumula. Yung biblical definition ng faith, yung hoping na ito, o what we hope for, tutuloy pa natin, and certain of what we do not see. Itong what we do not see is not fill in the blanks. Yung gawin mo, o i-fill mo kung ano yung gusto mong, kung hindi mo nakikita. Halimbawa, hindi mo nakikita yung red car, so basta maniwala ka, mangyayari yan. Hindi ganon. So, binanggit natin that this biblical faith, ang bridge, yung nagbibridge sa faith, tsaka sa hope, ano yung what we are hoping ay from the promise of God, from the Word of God, and from God Himself. This is the object. This is kung bakit sure yung ating inaasahan. Faith is being certain. Faith is being sure. Why? Because of His promise, because of His Word, and because of God Himself. Kung bakit tayo ay ibinilang na righteous person because we believe that we need to repent, na kung ako ay hindi magre-repent sa aking kasalanan, ako'y matatapon sa impyerno. At hindi ko makukuha ang kaharian ng Diyos kung di ako maniniwalang si Kristo ang dapat kong sundin. That is faith. Although tayo po ay nagkakaroon ng iba't ibang konsepto ng faith at kung minsan ay naipapractice natin itong mga bagay na ito, katulad nito. Kapag tayo po ay nagkakaroon ng prayer request. So, hindi ibig sabihin na hindi na tayo pwedeng humingi sa Diyos. Sinasabi kong madalas yung bagay na yon. Still, pwede pa rin tayong humingi sa Diyos and we are confident na kayang-kayang gawin ng Diyos. The word confident is synonymously to the word faith. And I am trusting God. That is also synonymous to faith. So naniniwala akong kayang gawin ng Diyos. Yes. Andun na yung sinasabi nating right ingredients ng ating request. Faith. Yes, kaya niyang gawin yung mga hinihingi natin, but still we are just hoping na yung kaya niyang gawin ay ibigay niya sa atin. Okay? When we ask our personal request. Like for example, kung gusto ko ng red car, makababasa ko ba sa Bible yung red car? No. Kapag tayo po ay humihiling sa Diyos, sinasabi natin, yes, naniniwala tayo, yes, ito'y act of faith, but still, we are just hoping to God na according to His will, gawin niya nga ito. Kaya ang ating pong example na kinuha doon, yung sinabi ng Lord na, ang grabe yung pananampalatayang ito, wala pa ako nakikita ang pananampalatayang katulad nito. Lord, if you're just willing, hindi ba, Lord, according to your will. According to your will. So, wala kayong mababasa sa Bible na tinreten ng Diyos because of faith, na dinrag ang Diyos sa gusto niya because of faith. Wala. Even yung mga heroes of faith. So, iba yung konsepto na naglilipa nasa ngayon na madalas nating napapanood even in television na kung saan ay nagiging kultura ng mga Kristiyano sa loob pati ng simbahan yung wrong concept of faith. So kaya mahalaga na maintindihan natin itong bagay na ito, the way we connect sa ating Diyos. Now,
Last Sunday, I made a disclaimer na yung message last Sunday is not so encouraging. Okay? Sinabi ko yan last time. If your basis is you want to manipulate your God through faith. Okay? Hindi natin minamanipula ang Diyos, hindi natin minamanage ang kakayahan ng Diyos because of faith. So, magandang malinaw yon. Kapag ganon ang konsepto mo, na lagi mo sinasabi, may pananampalataya naman ako, bakit nangyayari sa akin to? Meaning, you are managing your God. Making a God na which is manageable. No? Pinaliliit mo yung, nililimitahan mo yung Diyos mo. Ganon yung nangyayari kung minsan sa practice na ginagawa ng mga tao pagdating sa faith. So sabi ko nga, yung disclaimer, not so encouraging dahil pagka gusto nating imanipula ang Diyos. Ito yung verse, let us then approach the throne of grace with confidence. Kung tayo'y lalapit sa Diyos, kung tayo ay mananalangin, hihingi sa Kanya with confidence. Okay? With faith. So that we may receive not everything we want, but mercy. Ito yung sinasabi kong not so encouraging kasi, teka, may faith ako, bakit hindi niya binibigay? Bakit ang ibibigay niya sa akin ay mercy? Hindi niya ba alam na napahamak ako, but mercy? And find grace, strength, in this context, to help us in our time of need. So, pansinin niyo to, ito yung sinasabi, ito yung promise ng Lord na pinapangako ko sa iyo, lumapit ka sa akin with confidence, pero ang ibibigay ko sa iyo, mercy and grace. Kung ikay nahihirapan, I will give you mercy, I will give you grace. So, not so encouraging kasi, Lord, hindi mercy and grace ang hinihingi ko. Gusto ko ng pagtatanggol mo sa akin. So, ngayon, may kinalaman dito ang ating pag-uusapan sa sinasabing itong grace na ito. Isa sa lingkod ng Diyos ang ating i-discuss, may kinalaman sa grace na ito. Now, paano natin tinitignan ang kahinaan natin? Okay? Yung inyong mga kahinaan, yung mga handicap ninyo sa buhay that holds your back na hindi gumawa, hindi maglingkod, no, na lumapit sa Diyos. Paano natin tinitignan ito? Paano tayo magkakaroon ng right connection sa Diyos kung siya ay inaalaw niya tayong mag-suffer? Hindi ba? Minsan, yun ang tanong natin. Paano ako magkakaroon ng right connection kung hindi naman niya binibigay yung gusto ko? If He is inactive sa buhay ko, na parang ini-ignore niya na lamang ako sa buhay ko. So, paano natin binuview yung mga ganitong pagkakataon sa buhay natin? Katulad ng isang bata na kapag hindi binibigay sa kanya ng nanay niya, yung hinihingi niya, anong nangyayari sa isang maliit na bata? Umiiyak. Devastated. So, katulad din natin, kapag parang ang Diyos ay tulog o parang walang ginagawa, hindi niya lagi sinusunod yung gusto ko, ganon din yung idea natin. Nagkakaroon tayo ng pag-aagam-agam, nagkakaroon tayo ng pagkawala ng pananampalataya sa Kanya. Now, sinasabi natin kung minsan, Lord, meron naman akong legitimate request. For example, what's wrong with a job? Hindi ba? Walang problema sa isang trabaho. Lahat ng tao ay kinakailangan magtrabaho. Bakit hanggang ngayon, wala akong trabaho? Hindi mo naman sasabihin na wala akong faith. What's wrong if I'm going to pass the exam? Bakit hindi ako pumasa-pasa sa exam? Anong masama kung hilingin ko sa Diyos, tingnan nyo to, kung hilingin ko sa Diyos na ang asawa ko ay sumampalataya sa iyo? Anong masama doon, Lord? Bakit hindi mo pa rin ibinibigay hanggang ngayon? May mga legitimate question and legitimate request na, but ganun pa man, hindi pa rin ginagawa ng Diyos yung gusto natin. Lord, masama ba kung humingi ako sa inyo ng love life? Abay, 30 years old na ako, wala pa akong boyfriend, wala pa akong girlfriend. Ano ba, magiging matandang binata na lang ako, matandang dalaga na lang ako? Masama bang humiling? Bakit ngayon hindi binibigay ni Lord? Hindi ba? And we are devastated kapag gano'n na yung pakiramdam natin. Now, marami tayong hinihingi sa Diyos and yet wala pa rin nangyayari sa buhay natin. Hindi pa rin nagbabago. So, anong gagawin ninyo kapag yung inaasahan ninyo
ay hindi binigay o binibigay ng Diyos. Pero sa totoo lang, sa buhay natin, kapag nandun tayo sa gitna ng buhay natin na ang Diyos ay parang hindi tumutugon, palipasin mo yung mga ilang taon at balikan mo. Minsan sinasabi mo sa sarili mo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Ngayon naintindihan ko, kaya pala niya hindi binigay sa akin yon. Noong time na yon, ay meron pala siyang nakahanda sa akin ngayon na mas maganda. At kung hindi pala nangyari yon, hindi sana ganito ang istorya ng buhay ko ngayon. Katulad ko, kung ako'y tatanungin nyo ng mga panahon na kung saan may pinakahihingi ako sa Diyos, sasabihin ko sa inyo na ang Diyos ay mukhang walang pagmamahal sa akin. Na ang Diyos ay mukhang hindi ako pinapakinggan. Pero nung lumipas yung taon, naintindihan ko na salamat sapagkat ang Diyos pala ay nananatiling tapat. Doon lamang natin naiintindihan kapag lumilipas at lumalabas na tayo doon sa panahon na kung saan ang Diyos ay parang tulog. Pero sa totoo lang, kapag nakalampas na tayo sa mga pagsubok na yon, hindi naman talaga siya tulog. Naintindihan natin at nagpapasalamat pa nga tayo na kung bakit hindi niya binibigay yung mga hinihingi natin. Okay? Now, ang pag-uusapan natin sa umagang ito, kukunin natin yung lesson sa buhay ng isang extraordinary person, which is, alam kong kilalang kilala ninyo, si Paul. Si Paul na kung saan, at first, siya ay isang kaaway ng pananampalataya. Okay? Kaaway ng pananampalataya, hindi lang yon, siya ay pumapatay ng mga mananampalataya. So, napakalaking contrast sa faith ang buhay ni Paul at talagang tinutugis niya ang lahat ng mananampalataya hanggang sa isang araw sa kanyang paglalakbay patungong Damasco. Alam natin ang istorya na siya ay bumaksak mula sa kabayo dahil sa isang nakakasilaw na liwanag mula sa kaharian o mula sa langit. At may nagsalita at nagkaroon siya ng meeting with resurrected Christ. So, to make the long story short, alam natin na si Paul ay tinawag ng Diyos para sa isang mission. Dating isang pumapatay ng mga Kristiyano, ngayon ay tatawagin sa isang misyon. Sinong maniniwala? Sinong magtitiwala kay Paul na siya ay tinawag ng Diyos? Pero kasama sa mission ni Paul, yung signs and wonder na kung saan para patunayan na itong si Pablo ay daladala ang tunay na mensahe ni Kristo. Signs and wonder sa kanyang mission. Siya po ay nagpapagaling ng may sakit. Actually, meron sa istorya ng Acts na merong isang lumpo, isang pilay na pinalakad ni Paul. May demon-possessed na pinalaya ni Paul. May isang patay na ibinalik niya sa buhay, si Eutychus. Ganon kapambihira, ganon ka-extraordinary yung faith ni Paul. At kung ating titignan, ganon siya kalapit sa Diyos para mangyari yung lahat ng signs and wonders sa buhay ni Apostol Pablo. So kung sa totoo lang, pwede tayong magkaroon ng banal na inggit kay Pablo at sabihin natin na sana ako rin. Hindi ba sa unang bahagi ng pananampalataya natin nung pormero tayong nakakakilala sa Diyos, minsan nag-i-imagine tayo na gusto nating maging katulad ni Paul, gusto ko maging katulad ni Peter, gusto ko maging katulad ni David, na may extraordinary faith. Pero habang tumatagal parang hindi na lang. Si Solomon na lang gusto ko, maraming asawa. No? Nag-iiba dahil doon sa mga devastation na nangyayari sa buhay natin. Now, si Pablo ay, kumbaga pwede natin sabing sanggang dikit sa Diyos sa kabila ng kanyang pagiging pinakamasamang mamamatay tao ng mga Kristiyano, tinawag ng Diyos, dala-dala ang kapangyarihan ni Kristo sa tuwing siya'y gumagawa ng milagro na papatunayan na siya nga ay lingkod ng Diyos. Yung revelation ay hindi niya nakuha o hindi itinuro sa kanya ng mga Apostol Pablo, kundi sinasabi niya na ito'y galing directly talaga kay Kristo. Kung bakit ako tinatawag na legal apostle. So isang authentic apostle. So dahil napatunayan yun mula sa kanyang mga isinulat. Now, dahil ayaw ng Diyos na si Pablo ay maging mayabang. Okay? Ayaw ng Diyos na si Pablo ay maging arugante sa kanyang pagiging dikit sa Diyos, sa kanyang napakagandang connection sa Diyos. Alam niyo ang ginawa ng Diyos kay Pablo?
binigyan siya ng isang pambihirang sakit. An ailment, thorn in the flesh. Sa kabila ng pagiging hero sa pananampalataya, superhero, well-known. Even up to now, siguro sa lahat ng mga apostol, siya yung pinakakilalang-kilala natin. Halos isinulat niya ang kalahati ng bagong tipan. Si Apostol Pablo na may pambihirang pananampalataya, binigyan ng isang sakit para hindi makapagmataas, hindi makapagyabang. Ang sabi ng Bible in 2 Corinthians chapter 12 verse 7, to keep me from becoming conceited. Na hindi ako makapagyabang. Because of this, tingnan nyo to surpassingly great connection with God, great revelation with God. There was given me a thorn in my flesh. In spite of great revelation, great faith, amazing faith, ito pa rin yung kanyang naranasan. Sabi niya, a messenger of Satan to torment me. Now, alam natin si Paul, 100% sold out na meron siyang pananampalataya sa Diyos. Kaya lang, paanong nangyari na si Paul, although sa kanyang pananampalataya, ay hindi tinulungan ng Diyos sa kanyang karamdaman? Okay? So, ang lesson nito ay para tulungan tayo makapag-isip na bakit nangyayari sa buhay ko to, although ngayon meron na akong tamang pananampalataya, tamang pagkakaintindi ng pananampalataya, pero bakit hindi nangyayari yung gusto ko? Hindi binibigay ng Diyos yung mga bagay na ninanais ko sa aking buhay. Ang sabi ng Bible, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. 3 beses marahil, 3 beses siyang nakaranas ng atake at 3 beses siyang nagmamakaawa sa Diyos na pwede niyo bang alisin sa akin ito? Lord, please. Paano akong paniniwalaan? Hindi nyo ba nakita na ako'y lingkod ninyo? At pinalalakbay po ninyo ko sa iba't ibang lugar? Bakit ayaw nyong alisin sa akin ito? Pwedeng sabihin na, Lord, teka muna, nakakalimutan nyo, lingkod nyo po ako, tinawag nyo po ako sa isang misyon. Kung ganito na meron akong karamdaman, paano ako paniniwalaan ng tao? Di ba, minsan meron tayong mga takot sa buhay natin na ganon. Wala na, sira na ang buhay ko, sira na ang patotoo ko, hindi na maniniwala sa akin ang tao. Maaring sabihin o maaring magtampo si Pablo sa kanyang naranasan na bakit niya kinakailangan mag-suffer ng ganong katindi. At yung tinutukoy ni Pablo na 3 times, na sincerely, hiningi niya sa Diyos na, Lord, please, alisin niyo po itong mga bagay sa akin na ito. Isang superhero ng faith, and yet, hindi tinigon ng Diyos. But dito sa susunod nating babasahin, sumagot naman ng Diyos. Ito ang sagot niya. Yan, sabi niya, but He said to me, yes, sumagot ang Panginoon. Alam niyo ang naging sagot? Paul, no. Hindi ko aalisin sa iyo yung hinihingi mo. So, kung kayo si Pablo, at kung meron kayong circumstantial faith, malamang nagtampo na kayo sa Diyos. Hindi ba? Alam po ninyo yung action ng buhay natin, kapag dumaraan tayo sa dryness, yan po ay picture ng yung disappointment sa Diyos. Why? Dahil kung, katulad ng awitin natin kanina, no? Ang kailangan lang, babad. So kung ikaw ay may disappointment sa Diyos, anong nangyayari? Hindi ka nabababad. Nalulugaw ka, no? Sa ibang pagbababad yung nangyayari sa iyo. Baka nagbababad ka sa Meteor Garden, meron pa ba noon? Inulit, nagbababad ka sa kung saan-saan. Kapag ang impluwensya mo ay sa sanglibutang ito, ay talagang iba ang kalalabasan. Hindi yung sa inaasahan mo. Sabi ng Panginoon sa kanyang sagot, but He said to me, my grace, same answer, nung last time na binasa natin, my grace is sufficient for you. Hindi ko aalisin
Ang karamdaman mo na iniisip mo na baka hindi ka paniwalaan, iniisip mo na hindi ka pakinggan, pero Paul, hindi ko pa rin aalisin sa iyo. Mas alam ko kung anong nakakabuti sa iyo, hindi ko aalisin yan, pero ang ibibigay ko sa iyo ay strength, grace. Grace na kapag ka ikaw ay inaakusahan ng tao, kaya mong i-endure. Grace na kahit ikaw ay nasa gitna na seems to be na ang Diyos o ako ay inactive and silent, I will give you grace to endure. Because my grace, my strength is sufficient to you. So yun yung idea. Paul, ayokong alisin. Hayaan mo kung ikaw ay hahamakin ng tao, kung tititigan ka nila at pagtatawanan ka nila, hayaan mo. Kaya mong tagalan yan. Alam niyo kung ganong kasakit ang pagtawanan ng tao. Yung i-label ka ng tao, hindi ba? I-label ka ng kakilala mo na, halimbawa sa mga classmate mo, kung kayo po ay nag-aaral, sa klase mo, kala mo mga kaibigan mo sila, but later on, pinagtatawanan ka pala nila pag nakatalikod ka. Alam niyo kung ganong kahirap yung ganong pakiramdam. Sa pamilya niyo, ikaw lang yung pinag-uusapan. No, wala kang kaibigan, bakit aloof sila sa'yo? Kasi may ni-label sila sa'yo na hindi mo nalalaman. Alam niyo kung ganong kasakit yung ganong pakiramdam. Yung hindi ka paniwalaan sa lahat ng sinasabi mo, para bang lagi na lang silang may pinupunto sa'yo. Hindi ba? Parang laging may kulang sa'yo. Mahina ka. Nakakasama. At madalas, kung tayo ay circumstantial, wala, bibitaw tayo. Pero alam po ninyo, yung mga taong sa kabila ng ganitong pakiramdam, na kung minsan naman ang kalaban lamang ay sarili, pero until now, nananatiling tapat, lumalaban ng pareha sa pananampalataya, that is because of God's grace. Hindi dahil, mabuting tao na talaga ako, ang ganda-ganda na ng attitude ko, hindi. Just only because of His grace. Yun yung binigay kay Paul. Paul, hindi ko aalisin yung karamdaman sa'yo. Hindi ko aalisin yung kahit na may extraordinary faith ka sa akin, kahit nakuha mo na yung button, nakuha mo na yung formula, hindi mo ko kayang i-drag sa gusto mo dahil ako'y Diyos, the Almighty God, the Sovereign Lord. Anong bibigay ko sa iyo, Paul? Only grace to endure. Ano man yung kinakatakutan mo sa buhay mo. Let us pause. Pause tayo. So, napakagandang lesson agad doon sa sinabi at sinagot ng Diyos. Kapag may mga bagay na hindi binibigay ang Diyos sa atin, and yet, nananatili tayo sa katapatan sa ating pananampalataya at masigla sa pananampalataya, yan ang grasya ng Diyos. Pero hindi magkakaroon nito yung mga taong kapag ka nakakaranas ng maliit at mga kakaibang pagsubok tapos nagtatampo, lumalayo, yan yung mga taong hindi nakakapamuhay sa loob ng biyaya ng Diyos. So yung mga taong ang growth ay para bang, ano ka ba, 20 years old ka na. Bakit parang, kaya sabi ng Lord, may nauuna, may nauhuli. Hindi pare-pareho. Dahil hanggang ngayon, ganun pa rin ang problema mo. Hindi nagbabago. Why? Hindi ka willing, hindi ka bumabatay sa pangako ng Diyos dahil ikaw ay nakabatay sa sirkumstansya. Kapag hindi mo gusto yung nangyayari sa'yo, Lord, ayoko ng ganitong sagot, ayoko ng mercy, ayoko ng sasabihin mo lang sa akin, I will give you enough grace to endure things. Ayoko ng ganon. Tignan nyo, ginagawa nating Diyos ang sarili natin kapag gusto nating pasunurin ang Diyos sa gusto natin. Dahil kung hindi, tinatakot natin siyang, Lord, hindi ako mag-church, hindi ako maglilingkod, hindi ako mag-ministry, ayoko, tinatamad ako kasi bakit ganito ang nangyayari sa paligid ko? That is circumstantial. And that is fragile. That is dangerous. You have wrong object of faith. That is not biblical. Pero dahil kilala ng Diyos si Pablo, na ang kanyang pananampalataya ay hindi nakabase sa maling pananampalataya, Paul, I will just give you grace to endure. Ano man yang nangyayari sa buhay mo.
For my power, ito pong pinakamaganda, at pwede nating tignan ng negatibo at positibo. For my power is made perfect in weakness. Parang, Lord, you are allowing me to stay in this darkest area of my life. So parang kung titignan natin ito, napakasadista naman, napakarahas naman ng ating Diyos na meron tayo. Itong weakness na to, by the way, gusto kong ipakita sa inyo, hindi ito yung weakness na kasalanan, okay? Ito yung mga kakulangan kay Pablo. Ito yung kahinaan ni Pablo na mga parang nag-hold sa kanya para magpatuloy sa paglilingkod. Yung mga tinatawag nating handicap sa buhay natin, yung mga kakulangan sa buhay natin. Yan yung mga weakness natin. Kapag wala na tayong maisaing, ayan yung weakness ko. Naiirita ako sa buhay ko. Iyan yung mga weakness na yan na sinasabi. Now, sabi, for my power is made perfect in weakness. Paul, kapag mahina ka, gusto kong ma-realize ng mga taong matatalino na hindi ikaw talaga ang nabubuhay. Na hindi talaga idea mo. Yung development, yung growth na nangyari sa'yo, yung victory na nangyari sa'yo, gusto kong ipakilala sa tao na hindi lamang dahil sa'yo. Dahil meron kang actualing kahinaan. Meron kang kakulangan. At kapag nangyayari sa atin to, di ba kung minsan sinasabi natin, kung meron lang sana akong malaking pera, tapos na sana ito. Hindi ba? Kung manalo lang sana ako sa loto, ibibigay ko sa church para matapos na yung paghihirap na yan. Para hindi na kami naiinitan. Di ba, mayroon tayo yung widest imagination ninyo. Pero ang tanong doon ba sa maliit na meron tayo, pinagkakatiwalaan tayo? Lagi nating hinahanap na gusto nating maging perpekto, pero walang sino mang leader na perpekto dahil gusto ng Diyos na makita ang kanyang kapangyarihan, maluwalhati ang kanyang kapangyarihan sa kahinaan at kamangmangan nitong inaasahan nating mga tao. Pansinin po ninyo kung bakit may mga bagay na hindi pwedeng mabago sa buhay natin that make the power of God be perfect sa buhay natin. Are you willing na magkaroon ng kaluwalhatian ng kapangyarihan ng pangalan ng Diyos dahil sa iyong mga hinahanap, dahil sa iyong mga kakulangan, dahil wala ka nito? May mga hindi binibigay ang Diyos dahil gusto ng Diyos na maranasan mo siya sa buhay mo. At ito, yung nangyari kay Pablo. For my grace or for my power is made perfect in your weaknesses. Lagi natin sinasabi, Lord, kung meron lang ako nito, hindi lang ganito marahil yung mangyari. Pero, alam nyo, kung bakit hindi nagbabago yung mga sitwasyon sa buhay natin, ito yung sagot. For my power is made perfect in weakness. Hindi importante kung papansinin ka ng tao. Hindi importante kung i-recognize ka ng tao. What is important, ikaw ba ay faithful doon sa kinalalagyan mo sa kasalukuyan? Hindi ka ba reklamo ng reklamo doon sa kalagayan mo sa kasalukuyan na, Lord, thank you. Dahil naandito pa lang ako. Dahil wala ako. May nabasa ako sa isang magazine, kapag nagtatagumpay ang colleague mo, anong pakiramdam mo? For example, meron kayong bayaw, meron kayong pinsan, kapitbahay ninyo, nagtatagumpay. Ay, ganun ba yung pakiramdam? Na gusto nyo, kasi kasama kayo na inaidadrag sa kanyang tagumpay? At lagi yung sinasabi, Lord, kung ako binigyan mo rin ng ganong pagkakataon, no, kaya hindi binibigay ng Diyos yun. Kasi gusto niya na ma-recognize ang Diyos sa buhay mo sa tuwing ikaw ay may kakulangan, may kahinaan. How do we view our weaknesses? Yung mga weakness sa buhay natin. Ginagawa ba nating instrumento ito pangreklamo sa Diyos? Well, naririto ang isang heroes of faith who have greatest and amazing kind of faith
na sinasabi na hindi ibinigay ng Diyos yung gusto niya sa buhay niya na mangyayari. And yet, ang ibinigay lamang sa kanya ay isang grace, isang power na kung saan ang sabi, nakikilala ako sa iyo, sa iyong kahinaan, sa tuwing ikaw ay mahina. Tignan niyo itong principle na ito. No one can make you feel inferior without your consent, without your permission. Bakit mo laging sinasabing, bakit lagi tumataas yung kilay mo? Kasi inaalaw mo na gawing kanilang inferior. Yung feeling of inferiority, because you allow them, you give them a permission. But if you know that you have God who are willing and always willing to give you grace to endure everything, hindi ganito ang mangyayari sa'yo. You don't feel inferior sa buhay mo. Yung second grade ka lang, yung ikaw yung parang second stringer ka lang, hindi importante kung ikaw yung top, kung ikaw yung number one, kung ikaw yung sikat or not. Are you faithful dun sa field na pinaglagyan sa'yo? Para naman sa ganon, kung ipopromote tayo ng Diyos, you deserve it. Because you inclined to His grace and recognize His strength sa buhay mo. Pero hindi mangyayari yon kapag ang prinsipyo natin ay laging taliwas sa Kanyang kagustuhan. No one can make you feel inferior without your permission. Therefore, tingnan yung sagot ni Pablo. Therefore, magyayabang ako more gladly about my weaknesses. Hindi natin aasahan na ganito ang maging sagot. Lord, parang ganito. Wini-welcome niya, okay, more weaknesses, more challenges, more trials, Lord. Yung idea. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that yan lamang ang point ng buhay natin. So that Christ's power may rest on me. Kaya ba natin sabihin, Lord, Thy will be done. Thy will be done. Na kahit ako'y nasa ganitong kalagayan, Lord, ako po'y masaya na maglilingkod sa inyo. Ako po'y masaya, nakikilala at sasampalataya sa inyo. Dahil sa ganito kong kalagayan, lalo kang namamagnify sa buhay ko. Ito yung sinasabi ni Pablo, therefore I will boast all the more sa aking kalagayan, sa aking kahinaan, sa aking buhay na pinagdaraanan. Now, again, tatanungin ko kayo, how do you view your weaknesses? Or inaalaw ninyong gamitin niya mga weaknesses na yan na maging tools ni Satan? Yon ang nakakalungkot. Anong ibig kong sabihin? Na nagiging tools ni Satan yung mga kakulangan ninyo, yung mga nakikita nyong hindi pumapabor sa buhay ninyo, ginagawang tools. Instead na maging kagamit-gamit na lalong matanyag ang Diyos, pero nagiging tools ni Satan sa buhay natin. Kagaya ng unti-unting paglayo sa Diyos, unti-unting pagtatanong, Lord, bakit? At ito ang sinagot ni Apostol Pablo sa kanya, that is why, for Christ's sake, I delight. Pansinin niyo to, I delight in weaknesses. Kung naintindihan po natin na ang ating faith ay hindi circumstansya, kaya nga sabi ko, di ba, meron kaya tayong marinig na medyo kakaiba naman na may tatayo na magpapasalamat. Alam niyo mga kapatid, ako'y nasa gitna ng matinding pagsubok and I am delight. Si Paul ang sinulat niya, for the sake of Christ. Kung ito ay magiging tanyag na ang Diyos ay makilala sa buhay ko, I delight in my weaknesses. In insult. In hardships. Kayo ba'y pine-persecute? At na yung persecution na yun, instead na mag-glorify ang Lord, ay nagiging tools ni Satan. Paano nagiging tools ni Satan persecution?
bumabalik ka, ginagantihan mo ng persecution din? Are you being persecuted? Na kapag pine-persecute na, di ba, nag-iiba na yung anyo mo na dating mala-anghel, ngayon bumaksak na anghel na. In difficulties, for when I am weak, then I am strong. Anong gusto sabihin? Kung hindi binabago ng Diyos yung takbo ng buhay mo, kasi He made His power perfect to you. Kasi gusto niyang makilala ang Diyos mula dyan sa kahinaan mo na yan, kakulangan mo na yan na hinahanap mo sa buhay mo. Gusto ng ibang tao na makita, o gusto ng Diyos na makita ng ibang tao kung paano siya gumawa sa buhay mo. Sa totoo lang, nakakahanga yung tao, gusto ko sanang i-mention na, pero hindi na lang, na alam mong sila yung may greatest need and yet sila yung napaka-generous. Kasi sabi ni Lord, binigay ko to para hindi ka magyabang. Gusto ko sanang banggitin pero alam ng Diyos kung sino yung nasa isip ko. Na sa kabila ng kanilang kakulangan, mula nang ako po'y matungtong sa iglesyang ito, kung sino pa yung may pinakamalaking need sa buhay nila, siya pa yung nakakaranas ng generosity. Yun yung sinasabi natin na in spite of their weakness, yung mga lackness sa buhay nila, yung mga kakulangan sa buhay nila, nagiging strong ang Diyos. Doon mo nakikita na hindi circumstansya ang pananampalataya. Tingnan natin yung buhay natin na kapag kami ang mga bagay na hindi binibigay ang Diyos, hindi ginagawa ang Diyos, maging objective tayo. Huwag natin kagad questionin yung faith, yung church, yung mga tao sa paligid natin, yung Diyos na ating kinikilala. Ito yung isang sagot ng Diyos. Kapag ako ay sumasagot ng no sa'yo kasi gusto ko na maranasan ng ibang tao ang kapangyarihan ko through you, sa buhay mo. So ngayon, sabihin nyo sa akin, magiging pagpapala ka ba lamang kapag ka mayaman ka? Magiging pagpapala ka lang ba kapag ka meron kang lahat ng hinihingi mo sa buhay mo? Magiging tanyag ba ang pangalan ni Kristo na kapag ka pinagaling ka ng Diyos, na ibinigay ang bahay at lupa sa iyo, na kapag ginawa kang prosperous, na kapag ginawa kang somebody who are looking up to, natatanyag ba ang Diyos? Hindi. Kahit, sabi ng Bible, kahit sa weakness mo, kayang matanyag ng Diyos. At kung minsan, at actually madalas doon sa heroes of faith, ang sabi, hindi nila natanggap yung bagay na inaasahan nila and yet they remain in faith. Until na mamatay sila sa Diyos. Now, gusto kong ma-encourage kayo na anong klase ng buhay ng connection meron ako ngayon sa Diyos? Katulad ba ako ni Pablo na sabi niya, I delight in weaknesses, in insult. Kung ako'y naiinsulto o iniinsulto ng tao, I delight. Yes, nakakainis minsan pero kinakailangan ko mag-endure. I delight in hardship, in persecution, in difficulties, name it. For when I am weak, then I am strong. Doon ko pala naintindihan. Sabi ni Pablo, naintindihan ko kung kailan pala ako mahinang-mahina, doon pala ako malakas. Saan? Through grace. Malakas sa Diyos. Lalo akong kumakapit sa Diyos. Nagiging tools ni Satan, yung mga hardship ninyo, kapag lalo kayong bumibitaw, lumalayo sa Diyos. Yan ang tools ni Satan. Pero nagiging tools ito to glorify God kasi because of your weakness, lalong lumalakas tayo sa Diyos. And last verse, or last statement, your greatest weakness is God's greatest opportunity to show Himself strong. So now, si Pablo na may pambihirang pananampalataya, may right definition, right understanding of faith, yet God did not answer his request. Why? Dahil gusto niya na ma-recognize ang Diyos sa kanyang weakness. Sa lahat ng kakulangan niya sa buhay. Iiwan ko sa inyo na kapag merong greatest weakness, greatest need sa buhay, o
o may pinakaasam-asam tayo, that is God opportunity to make Himself strong. To make Himself known sa buhay natin. So, yung idea na tayo po ay nakasalig sa Diyos, sumasampalataya sa Diyos, masasabi mo na hindi yan circumstansya, na sa kabila ng answer ng Diyos na no and wait, you will remain faithful. Ngayon, magkakaroon ka ng kapayapaan na sa aking mga kakulangan, hinahanap sa Diyos, pwede pala na ma-recognize siya sa buhay ko. Yan ang punto, ay ma-recognize ang Diyos sa lahat o kung anumang wala kayo. Anumang bagay na hindi pumapabor sa inyo sa paligid ninyo, anumang nakakapag-discourage sa inyo sa paligid ninyo, yan ang punto na ma-recognize si Kristo sa buhay natin. For He made His strength perfect to our weaknesses. Magandang umaga. Savior, I come, quiet my soul.